A day in my life because I'm alive. A day in my life as a domestic helper here in Saudi Arabia. Pagkagising ko, nagwawalis na ako agad dyan sa labas. Hindi na ako nagtututbrush o naliligo kasi lahat naman tayo may free will, diba? De joke lang. Bali, tapos ko na pala lahat ng trabaho ko sa taas kaya ayan na yung huling ginagawa ko, magwalis sa labas. Para maarawan na rin ako at saka mabuksan ko tong dynamo. Malinis naman talaga dun sa labas kasi araw-araw kong winawalisan. Araw-araw kong winawalisan pero araw-araw din iniiputan ng mga buwaka ng inang kalapating yan. Minsan nga naisip kong gantihan sila. Ano kayang mafe-feel nila kapag mga tao naman yung dumumi dun tapos sila yung maglilinis, diba? De joke lang ulit. Naiinggit nga sa akin yung anak ko kasi ang dami ko raw kalapati dito. Nung one time na flinex ko sa kanya yung mga pugad ng kalapati pati yung pinagtatambayan nila, tuwan-tuwa siya. Di niya alam, ayun yung pinaka-bad tripan ko sa araw-araw na pagbaba ko dun. Kita nyo, ang linis na ng buong bahay, diba? Hindi halatang 3 oras kung nilinis yan. Pwede na ulit nilang dumihan. Ramadan nga pala ngayon kaya tulog pa yung mga tao dito sa bahay. Pag ganitong Ramadan, ginagawa nilang umaga ang gabi at gabi ang umaga. Fasting sila mula pagkasikat ng araw hanggang paglubog nito. Sa 5 taon ko nasanay na ako. Nasanay na akong mag 1, 2, 3 at pagpag lang sa paglilinis. Kaya 3 oras na linisan lang ang ginagawa ko sa buong bahay. Pero noon, inaabot ako ng 5 oras sa sala pa lang. Sa laki ng bahay nila, kuwang-kuha nila lahat ng inis ko. Chinek ko nga pala dyan yung dinefrost kong laham. Wait lang, inom muna ako ng tubig. Stay hydrated po tayo para hindi tayo uho sa atensyon ng iba. De joke lang ulit. Dito common na yung laham na niluluto namin araw-araw. Laham, camel, manok, ayan ang kadalasan. Noon, pinapangarap ko lang makakita ng camel. Pero ngayon nakakain ko na siya. Sa manok naman, kapag natripan nila, halos straight 2 weeks namin inuulam yan. Tapos pagpatubo na yung mga pakpak namin, doon na nila maiisipan maggulay o kaya mag-isda naman. Noong bata ako, pangarap ko talaga maging mulawin. Pero hindi ko pinangarap sa ganitong paraan. Aakyat muna ako sa 3rd floor. Nandun kasi yung iba kong lilinisan at saka yung kwarto ko. Kita nyo yung towel sa sahig. Kung pwede lang yan silaban, matagal na sanang nasunog yan. Minsan hindi ko alam kung nananadya sila. Antayin nilang ako yung manadya. De joke lang. Sa 5 taon ko dito, nasanay na ako. Nasanay na akong araw-araw nilang isinusubok yung pasensya ko. Pero wala eh. Ako yung dayo. Ako yung dapat mag-adjust. Ako yung dapat maglaban ng mga basahan. Kaya ayan, pupunuin ko muna ng tubig nung washing nila para maisalang ko na yung buwaka ng inang basahan na yan. Umiinit na naman dito. Tapos na kasi yung winter at nalalapit na rin mag-summer. Narinig nyo ba yung Allahu Akbar sa voice over ko? Ang galing no? Sumakto pa siya. Kung tutuusin, madali lang naman talaga yung trabaho ko dito. Madaling sukuan. Pero dahil masama ugali ko, magtiis sila sa akin. Kita nyo yung kwarto ko? Sobrang gulo, diba? Singgulo ng utak ko yan. Ang tagal ko kasing yumaman. Nakakainip na. May pera ka ba dyan? Gusto mo sa isang iglap, yung pera mo gawin nating pera ko. Try lang. Ibigay mo sa akin lahat ng ipon mo, tapos magtatago na ako sa ibang bansa at di nyo na ako makikita kahit kailan. Kakanood ko to ng mga karumal-dumal na balita sa Pilipinas eh. Wala na kasing kaayusan, dumami na yung kupal sa daan. Antayin nyo ako makauwi para madagdagan naman kayo dyan. Kanina pala nagsabi na yung amo ko sa akin, meron daw akong exit visa. Ang tagal ko nang inantay yun, ngayon pa nila ibinigay. Kung kailan mas gusto ko na lang dito. De joke lang. Uwing-uwi na rin talaga ako. Kaya itataya ko muna to. Susugal akong ulit. Babalatuhan kita pag nanalo ako. Pero pag natalo, pwede bang pautangin mo muna ako? De joke lang. Dito pala nagsalang na ako ng damit ko. Akala ko yung basahan lalabahan ko eh. Damit ko pala. Pagkatapos ko dyan, mabibisi na ako kasi magduluto na ako ng iftar. Mga pagkain yun na kinakain nila pagtapos ng fasting nila. Ito pa yung isang sala nila. Ito ay tinatawag ni Madam na Miglish Horma, sala ng mga babae. Dito kasi bawal magkita ang mga babae at lalaki. Bukod yung sala ng mga bisitang babae,
at sala ng mga bisitang lalaki pag nagkikita-kita sila. Ang gulo, no? Bawal silang magkita-kita pero nagkikita-kita sila. Nagtatakip ng muka ang mga babae pagpapasok sila sa bahay na nag-imbita. Pero kapag nagsama-sama na ang mga babae sa iisang kwarto, tinatanggal din nila yung mga takip sa mukha nila. Ang gaganda ng mga Arabong babae. Singganda nitong pangalawang sala. Ito naman yung Miglis Ritual. Sala para sa mga bisitang lalaki. Kung totoosin, luma na tong bahay na to, sabi ni Madam sing tanda ng panganay niya. Si Madam Emma na 40 years old na ngayon. Pero mukhang maganda pa rin, no? Dahil pinarenovate yan. Ako ang buhay na patunay na di lahat ng katulong dito sa Saudi ay katulong lang ang trabaho. Dito, maliban sa pagiging katulong mo, pwede ka rin nilang gawing karpentero, mason, pintor, hardinero, panadero, tubero, at kahit anong maisipang ipagawa ni Madam, dapat kaya mo. Kasi pag nag-inarte ka, ligwak ka. Gabi na pala sa video na to. Tapos na sila magkisikain, kaya lumabas na sila para magdasal sa masjid. Naalala ko kanina, sabi ni Baba, pinturahan ko daw yung mga gate sa labas. Bibigyan niya daw ako ng pera, pero hindi na ako umaasa kasi kabisado ko na. Minsan sasabihin nilang bibigyan nila ako pero hindi naman. Bibigyan lang ako ng ngiti, tapos kakalimutan na. Pero kailangan kong pinturahan yun. Baka hindi ako bigyan ng ticket pag hindi ko yun ginawa. At ipalakad sa akin mag-isa ang pag-uwi ko sa Pilipinas. O kaya simulan ko na maglakad ngayon. Baka may pera ka dyan. Pautangin mo naman ako ng pamasahe pa uwi. Wala na kasi akong ibang malapitan. O ayan na, narinig mo na kung anong sasabihin ko kapag hindi talaga ako binilihan ng ticket ng mga to. Bumaba ako dyan kasi bubuksan ko yung dynamo. Hindi kasi automatic tong water pump nila. Minsan naranasan ko, puro bula na yung bibig ko kaka-toothbrush tapos walang tubig na lumalabas. Diba ang lupet? Kagigising mo palang susubukin na yung pasensya mo ng tubig. Hindi naman ako nagre-reklamo. Pero syempre, pag nangyayari yon, ang nasasabi ko na lang, buwa ka ng inang tubig to. Sa totoo lang, mamimiss ko lahat to. Sobrang gandang karanasan ang makapunta rito sa Saudi Arabia at makapagsilbi sa asawang to. Sa mag-asawang to at sa buong pamilyang to. Wala sa hinugot na dadanasin ko to. Pang ilang akyat ko na kaya to sa hagdan na to maghapon. Kahit sa video na lang napapagod akong tignan. Dito sa part na to, hindi ko alam kung kailan ko to binidyohan. Basta nakita ko na lang to sa gallery ng phone ko. Pero tingin ko nung nakaraang araw to. Bali ang gagawin ko dyan, isasalansan ko lang siya ulit lahat kung saan sila kinuha. Minsan ang sarap magdabog or magalit kasi ang daming hugasin. Karamihan sa mga hugasan na yan, hindi naman talaga madumi. May ugali kasi yung madam ko na kapag nahawakan na niya, piling niya hugasin na. Kaya dinediretso niya na sa lababo. Pero minsan hinawakan niya lang yung kutsara o yung tinidor, tas hindi niya naman pinasok sa bibig niya or itinusok sa pagkain. Pero nilalagay niya na agad sa hugasin. O diba ang galing? Ngayon niyo sa akin sabihin na hindi mahaba yung buhok ko. Pero mas mahaba dyan yung pasensya ko. Kaya ikaw, kung maririnig mo to at magbabalak kang mag-apply as domestic helper dito sa Kingdom of Saudi Arabia, magbaon ka ng sangkatutak na pasensya ha. Hindi Rejuve ang babaunin papunta rito. Pwede ka rin magbaon ng Skyplex kasi baka magutom ka. Pero sa lahat ng pinaka-importanting dapat mong dalhin dito ay pasensya. Sandamukal na pasensya, pagtitiis, pag-intindi, pag-a-adjust, pag-unawa. Isama mo na rin si Lord sa bawat hakbang. Dito kasi walang kasiguraduhan. Wala ka rin kakampi kundi sarili mo lang. Pero dito sa Saudi, pwede mong maisakatuparan yung mga pangarap mo. Pwede mong maisakatuparan at pwede mo ring masira. Depende yan sa'yo. Ikaw kasi yung magdadala ng sarili mo dito. Ikaw ang didiskarte at ikaw ang makikisama. Yung pagiging kupal, iwanan mo yan sa Pilipinas. Pero ewan ko yung akin, bakit nadala ko? Basta hindi madali dito. Wala namang madaling trabaho. Pero kung ikaw ay bigyan ng chance, aba, galingan mo na. Marami kasing mangarap ng posisyon mo once na nandito ka na. Magsasana all at mangangamusta. Tapos ang kasunod ng Mars kamusta? Mars pautang. Sana maranasan ko rin yun, no? Yung ako naman yung nasa Pilipinas, tapos sila naman yung nandito sa abroad. Tapos sasabihin ko, Mars baka naman, pautang. Uy G, chocolate ko pag uwi mo ah.
Uy, size 7 yung pa ako. O di kaya naman kahit sabon lang pag uwi mo. De joke lang, never kong gagawin yan. Dahil dinanas ko na, hindi ko gagawin sa ibang burautin sila. Kasi alam ko yung hiya pag tumanggi ka. Alam ko yung pakiramdam na mahihiya ka kaya idadaan mo na lang sa tawa. Kasi hindi ko naman mapagbibigyan lahat ng hiling nyo. May mga hiling din ako sa buhay kaya nga ako nag-abroad para maisakatuparan yun. Kung idadaan na lang natin lahat ng bagay sa paghiling o pambuburaot sa mga kamag-anak natin or kaibigan natin na nasa abroad, sana maging considerate tayo. Oo, alam ko biro lang ako kaya naglalambing lang. Pero madamot ako kaya bahala kayo dyan. Naalala ko pala kanina, sabi sa akin ng amo kong babae, ang sarap daw ng luto ko. Ewan ko kung totoo kasi araw-araw naman ganun yung lasa ng niluluto ko sa kanila. Ayun pala, itong gabi kinausap ako. Kung gusto ko daw bumalik sa kanila kapag tapos ng bakasyon ko. Diba nga mag-e-exit na ako. Sabi niya, kung gusto ko daw bumalik, magsabi lang daw ako. Sa totoo lang, ayoko pa sanang umuwi. Pero wala uwing-uwi na ako. Miss na miss ko na yung anak ko. Miss na miss ko na yung pamilya ko. Miss ko na rin sumahod ng minimum sa Pinas. Kaya dun muna ako. Day joke lang. Baka nga dumagdag lang ako sa mga unemployed sa Pilipinas Pag uwi ko, wala naman kasi akong plano. Meron pala akong plano, pero hindi ko pa alam kung matutupad yon. So kapag hindi yun umubra, matik matatambay ako neto. Pero at least hindi na ako mapapagod. De joke lang. Marami pa akong plano, sana loobin. Marami pa akong plano, sana pala rin. Dito nagpre-prepare pala ako ng mga gagamitin namin sa iftar. Ako kasi halos gumagawa ng lahat ng yan. Kaya nung sinabi sa akin ni Madam nung nakaraang araw na, Angie, pag umalis ka, paano ko? Ramdam ko yung lungkot ni Madam nun, pero mas nalungkot ako. Ang unfair ng buhay, no? Sobrang unfair. Hindi kasi nila ako tinaasan ng salary Ayan tuloy, mag-e-exit na lang ako. Kung tinaasan lang sana nila ako ng salary, di sana hanggang tumanda na ako dito sa kanila. Oo, napamahal na sila sa akin, pero mas matimbang ang pera. Ay, nadulas. Pero sa totoo, kailangan ko rin kasing mag-grow. Kailangan kong lumabas sa comfort zone ko. Sobra na yung anxiety ko dito na to the point na question ko na yung sarili ko. Kung saan ba ako nagkulang? Nagkulang ba ako sa tulog o nagkulang ako sa pera? So far kasi pagkakaalam ko parehas lang akong kulang nun. Kaya uuwi muna ako para magpahinga. Magpagaling, mag-recover, mag-restart, mag-umpisa ulit sa wala. Kahit ako nanghihinayang ako sa amo kong to kasi ang bait naman nila sa akin. Kaso talagang wala Final decision na. Mag-e-exit ako, napuyat lang ang may uuwi ko. Puyat at sandamukal na memories dito sa Saudi Arabia. Mamimiss ko mag-refill ng dates sa lagayan na yan, parang lagayan ng Ostia. Mamimiss ko dito. Mamimiss ko tong mga damit kong butas at may talsik pa ng Clorox, pati yung apron kong 5 taon nang hindi napapalitan. Mamimiss ko lahat-lahat. Kaya nga ginagawa ko tong mga video na to para balang araw kapag na-miss ko yung Saudi, meron akong babalikan. Mga video na magpapaalala sa akin kung gaano ko kakupal sa Saudi noon. Puro ko salta dyan pero hindi naman pala maririnig kasi ibo-voice over ko rin pala to. Yang lagayan na nasa unahan, harda ang tawag dyan. Lagayan ng maiinit na pagkain para manatiling mainit. Yung ulo ko kay Madam kapag nangingialam siya sa mga lulutuin ko. Kasi 'di ba guys, kayo ba pag pinakialaman kayo habang nagtatrabaho, alam nyo naman yung gagawin nyo. Tapos may isa kayong kakilala or kasamahan sa work na mangingialam. 'Di ba malilito kayo? Kaya minsan nag-a-attitude na rin talaga ako. Kasi sa akin, nakatatak na yan lahat-lahat ng sunod-sunod kong gagawin. Alam ko na. Pero eto, si Madam, magigising yan. Tapos, mag-uutos siya ng kung ano-ano. Guguluhin niya yung mga pagkakaayos, tapos sasabihin niya, itry ko daw sa ibang paraan. Itry ko daw sa ibang paraan gawin yung mga bagay-bagay. Pero ganun pa rin naman ang kakalabasan. Kapag inaabot siya ng toyo, hindi ko rin talaga alam kung paano ko yung lahat napapalampas na lang. Sa mga ganung bagay ako proud sa sarili ko Kita nyo yung nilalatag ko? Diyan sila kakain ng almusal nila mamaya kapag tapos nilang mag-fasting. Yung unang plastic na nilagay ko is sufra din siya pero pang design lang. Itong pangalawa yung sufra na disposable.
Diyan sila kakain ng kanilang almusal or iftar na parang nagpipiknik, na parang nagbo-boodle fight. Araw-araw o meron mang bisita, diyan lang sila sa carpet kumakain. Walang table setting na tinuro sa testa, walang dining table na aayusin ng bonggang-bongga. Diyan mo lang iaayos yung mga kagamitan nila sa pagkain. Pag may sabaw or soup, doon lang sila magkukutsara. Pero pag kabsa ang pagkain, kinakamay lang nila. Sana meron kang walang natutunan sa vlog na to. Jane!